when I'm weary, and there are times I just can't smile, but there's one who walks beside me, and he'll go with me every mile. When I've come the last home mile, I will rest on the other side, set beside the tree of life. Mayong aga sa aton nga tanan. Welcome gid sa aton panimbahan sa sining adlaw. Sa pagsugod ginapangabay ko ang tanan sa pagtindog para sa aton silent prayer. For our opening hymn, Mansion Over the Hilltop. Ready? Sing. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold, but in that city where the ransom will shine, I want a gold one, that silver line. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old, and someday we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. Though often tempted, tormented and tested, and like the prophet, my pillow was sown, and though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I've got a mansion
just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old, and someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are pure as gold. Matindog tatanang palihog. Don't think me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged. I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search of a city. I want a mansion, a robe and a crown. I've got a mansion in that bright land where we'll never grow old, and someday yonder we will never more wander, but walk the streets Blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Magapangamuyo kita. Lord, salamat sa adlaw nga ginhatag mo sa amon subong. Lord, salamat sa dugang nga kabuhi kag opportunity naman, Lord, nga mag-alagad kami sa imo, Lord, sa sining adlaw, Lord. Ikaw mga dulong di, Lord, sa amon nga kauturan, Lord, nga gapakadto pa lang, Lord, ikaw maghatag sila sang safety. Ikaw magagamit ng tagsa-tag sang ari diri, Lord, ikaw hatag sang kalipay sa amon sa pag-ambas sa mga ambahanon kag sa pagpamati sang pulong nga pagdalon sa imo alagad sa sining Lord. Lord, patawad mo kami sa amon sala nga nimo sa imo tubangan. This is our prayer in Jesus' name. Amen. For our second hymn, Bringing in the Sheaves. Kanta ready? Sing. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy air, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the sunshine, show in the shadows, feeling neither clouds nor winter's chill and breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. Matindog tatanang palihog. God in heaven weeping, sowing for the Master, through the Lord sustain our spirit open green.
paglipas sa pagtindog para sa aton nga scripture reading. Magbasa ko diri sa Job chapter 1 verse 6 hasta sa verse number 12. Una ko sa verse 6 and then sunod ko mo dira sa verse 7 kag duwan ta ron sa verse 12. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job? But there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. Verse number 10, Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. Doon ta sa verse 12 begin. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath in need the power, only upon himself, put not forth in hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Magaling ito palihog, mag-pray kita. Langit noon kag balanamon nga may dako ginamon nga pagdayaw sa imo sa gigadlaw. Indeed, Father, you are worthy nga tagaan sa amon mga pagdayaw. Worthy Ginoo nga pagasimbahon, worthy Ginoo nga tagaan sa amon tatagsa ka mga kabuhi sa sige nga tinion kag bisan pa sa amon nga paghimo sa sinigid nga pagsimba. We are praying, Father, nga ikaw gid ang amon nga may maya sa sige nga aga. Ikaw amon Dios nga nagapadayon sa paghatag sa amon sa kusog. Ikaw ang Dios namon nga wala nagabiya sa amon. Ikaw amon provider, sustainer, creator. And then, Father, we pray, ikaw man Ginoo ang magpatawad sa amon gikan sa amon mga kasaypanan nga nahimo sa tubangan na may. For us to be worthy nga magpalapit sa imo nga presensya sa sigid nga aga. Father, thank you sa imo nga sustaining grace. Thank you for your protection. Thank you, Father God, sa pag-iyan nimo sa amon. Thank you, Father, sa imo gid nga paghatag sa amon sa kusog. Nga yari kami luwat sigid nga aga makasimba kami sa imo. Father, I pray, ikaw gid magabulig sa tatagsa sa amon sigid nga adlaw. Ang tanan Ginoo nga nagapaigupot sa amon karon sa tagsa ka mga panimalay, pag Ginoo sa pag-tune in diri sa amon sa 96.5 FM. Kag sa tanan amon Ginoo nga mga kapdanan diri sa Pilipinas kag subuman sa amon mga OFW, pag Ginoo sa pag-upod sa amon, pag sa amon nga FB Live. Lord, we pray for them. Continue, Father God, sa pag-iya sila kag paday Ginoo nga maghatag sila sang tagipusoon nga mangin mabinatunon kag handa Ginoo sa pagaplikar sa mapulong nimo sa tagtag sa ginamon ka mga kabuhi. Kag sa amon tanan Ginoo sigid nga aga di sa amon sining simbahan, ini nga amon pagtilipon kabay pagini ko gid magbulig sa amon tanan. Bless this congregation, O God. Open our hearts and our mind that your word, Father, magapangita gid sang hulot sa tagtag sa namon ka mga tagipusoon sa sigid nga adlaw. Lord, salamat gid nga ikaw nagdihon sa amon, ikaw naghatag sa amon sining oportunidad nga malagad ka namon Ginoo sa espiritu kag kamatuoran. I pray, Father, sa tagsa ka mga panimalay, tagsa Ginoo ka mga trabaho, tagsa ka mga kinawad-on, tagsa Ginoo ka mga kinanglanon, ikaw gid maga-provide Ginoo sini. And the Father, we pray, ikaw maginawa po sa amon sige adlaw. Gamita mo nga leader, ang amon manipulator, amon organist, ang kwae, and kamitanan Ginoo sige adlaw. Ikaw gid magagamit Ginoo sa amon. San pa mapulong nimo, san pa Ginoo ang amon nga audio system, tanan Ginoo ginagamit amo diri sa sinigid nga aga sa amon nga pagsimba sa mamay, ikaw gid magapakamaya sini. We pray for our government. Lord, ikaw gid magapanguna sa amon nga government. Ang amon Ginoo tagsa ka mga leaders, amon pangamuyo ikaw Ginoo ang magapigupod sila may. Kay bisan pa Ginoo ang tanan ginamon nga mga kasimbahanan, tanan nga mga pastors, tanan nga mga workers nga naghimo sa panimbahon sa adlaw, ikaw gid magapakamay Ginoo. Ikaw magagamit sa mapulong nimo amay nga maghatag ini sang dako nga pagtudlo sa amon
pag-remind sa amon, kag isa Ginoo pagsabdog man sa amon, especially sa amon pag-alagad dira sa imo. Ikaw Ginoo magapakamay sa amon sa tinion. Ginaan po namo Ginoo imo nga pagpakamayo. Your provision, your sustaining grace, kabe Ginoo nga mangin sa amon gid nga tanan sa sigid nga adlaw. Paday Ginoo magabulig sa amon tanan Ginoo, ang tanan namon mga nanglanon sa simbahan, ang amon nga nanglanon Ginoo sa amon nga broadcast ministries, kag bisa pa Ginoo ang tanan namon nga mga missionaries. We are praying for them, O God, kagin magpadayon sa pagpakamay Ginoo sila may. Still, Father, we pray sa pag-comfort nimo sa mga kauturan sa Magbaliw Fellowship Baptist Church, especially Ginoo sa kay Mama Marites kag sa bug-os ni mga kabataan sa pagtaliwan sa amon Ginoo abyan, alagad nimo Pastor Angelito Sorbito. We are praying, Father, nga ikaw gid mag-bless sa inyong family, ikaw gid mag-comfort sa family kag subuman sa Magbaliw Fellowship Baptist Church. Obdi kami Ginoo sa gatinion, ginabalik namon ang tanan nga kadayawan, tanan nga pagpasalamat sa matamis nga ngalan sa maluwa si Kristo Jesus. Amen. Yang kita tion sa tunga choir.
Thank you, Gid, sa ton nga choir. May aga sa ton nga tanan. Salamat sa Ginoo sa isa ka dako nga kagayunan, kag oportunidad nga makimota sa ton mga pagsimba sa Ginoo o sa sinigid nga aga. Kag salamat gid sa sinigid law o padayon sa ton mga pagsimba, magatindot tanan palihog. Aton nga basahon ang isa ka verse no sa aton nga passage in Job chapter 1. Kay baso naton ang verse number 12 no sa aton nga mga Bible. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Mapray kita. Langit noon kag blanamon nga may salamat sang mensahe sang ambanon nagatag samon Ginoo sang pag encourage pagbukas samon mga tipusuon, especially Ginoo samon nga pagtuon sang pulong nimo karon. Samon Ginoo nga pagdalagan pamon nga mga paghimo sa amon pagpabuhi in a race, damo sa mga struggles, damo mga hardships, damo mga difficulties. But thank you, Father, that you are the God nga naghatag sa amon sang strength so that matapos namon sang maayo kag mahuman ginamon ang amon nga pagdalagan. Lord, we pray that you be with us sa sigid nga aga. Tagay may sang leton kaalam Ginoo. Bukas nga tagipusuon sa mga pamalandong kami sa imong mapulong sa sigid nga tinion. And Father, we pray ikaw man ang maghatag samon sang kusog, kabakod, kag bisan pa Ginoo ang imugid nga pagpagambal samon tunga sa sigid nga adlaw. Gamitan lang Espiritu Ginoo sa hatag Ginoo sa pagtudlo samon to convict us and to maghatag Ginoo samon sa usisa sa among mga kugalingon. Ilibay gid Ginoo sa pagtuon sa pulong nimo karon. Buli kami Ginoo tanan. Napanamon kay Kristo Jesus. Amen. Magalingkod kita palihog. Padan kita sa aton nga pagpamalandong sang pulong sa Ginoo sa aton nga bayaan sang ligad nga Domingo ang ining pagtuon. My duty while in my valley. Ano bala aton ginahimo paano ta wala nagpangalagad sa tion nga rata sa aton mga kabudlayan? Sa tiyon nga yarata sa aton mga madamo o nga mga problema. Sa tiyon na tubang ta sa mga dalagko nga mga pagtilaw sa ato kabuhi like sa kay Job. E naman ako sa ligad nga Domingo o nagid nga may mga tinion sa ato kabuhi that kinahanglan naton ang aton nga devotion sa Ginoo. Sang si Job natubang sa nga budlayan, sa po naton kay Job, both of these acts were signs that Job was in mourning. Ara siya ang paglalaw. Ara siya ang tuman nga pagtulok sining mga problema siya kabuhi. And that he was devastated. But the fact that he worshiped God, he worshiped the Lord, buslingon that Job was not broken. And secondly, we ought to ask ourselves, what it would take to make us turn to God. Ano ba lang pwede nga magbulig sa ton, balik ta sa Ginoo. Paglis na ton, balik sa Dios. And number 3, nga gito na to sa Domingo, we need to remember that the pearl which is so prized and valued is the product of suffering. Kaya naton sa ligad ng Domingo ang mga simpleng analogy o sang kape. Before siya nagnamit nga native nga kape o nag-agi siya sa madamo nga mga pag-antos kag antes nimo nasaburan ang nami nga kape. And also ang pearl o ang malahalon nga pearl, wala siya naging malahalon kundi siya naging agi sa tuman man nga kabudlayan nga sitwasyon.
And iningaga, not only we need to have our devotion to God sa tion sa mga kabudlayan, but number two, there must be a dependence upon God. Amo ni ang tion nga mas grabe ang aton pagsalig sa Dios. Amo ni ang sitwasyon nga mas grabe ang aton pagpalapit sa Ginoo. Pagtiabot sa madamo nga mga problema, pagabot sa madamo nga mapagtilaw sa atong kabuhi, dira kag naglapit pag kita sa Ginoo tungod sa mga problema nga may ara kita. Job chapter 1 verse 21 and 22. If you have Bibles with you, asya maplungkuan, may mga Bibles dira. Kali open your Bibles, kaya itong tulukon ini nga passage. And said, naked without possessions came I into this world, from my mother's womb, and naked without possessions shall I depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed, praise, and magnified in worship be the name of the Lord. Tulukon naton ang ikadua nga bahin sa pagtuon. There must be a dependence upon God. All that Job, nadula tanan sa Job. Nadula yung mga bataan, nadula yung mga sapatan, nadula yung mga umhan, and many of us would have reacted in anger and frustrations pag-abot sa sina nga sitwasyon. Nga anga sa aton gini-ginimo, nga anga sa amo gininatabo sa aton. And many would have turned on the Lord and cursed His name. Maybe, mangkot ka si Ginoo, kag nga anga ginimo si mo ini, and maybe i-curse nimo ang pangalan si Ginoo, but not Job. Hindi nato na makitaan sa kay Job. His response was go before the Lord in worship. In Job said, the Lord giveth, the Lord taketh away, blessed be the name of the Lord. The Lord giveth without, wala sa tanan-tanan nga mga butang. And the Lord take it away without tanan. And He said, blessed, praise, and be magnified the name of the Lord. First thing, both of these acts were signs that Job was in mourning, and that he was devastated. But the fact that he worshiped, dahil masapon na ito nakabin ni Job, si Job nagpakita sa aton sang nami nga bagay. He spoke. It was to praise the Lord and to declare continued dependence upon the power and the will of God. Sa nagbukas na si Job siya nga bibig, he opened his mouth. It was not to complain. It was not to whine. But when he spoke, it was to praise the Lord. Wala sa Lord nga agi nimo mo ni sa amon. Lord nga ang natuban man ko sa mga kabudlayan kaangay sini. Lord nga nga grabe na ni pag-antos namon sini. More than a year, ani kataros ka anom nga bulan sa 2021. Ito lagi po natapos ang COVID. Damo na ang mga nagapamangkot sa Ginoo, damo na ihan ang nagareklamo sa Ginoo. But when Job opened his mouth, he spoke, it was to praise the Lord and to declare his continued dependence upon the power and the will of God. Para kay Job, ginbuksan niya ang iyang mga bibig. Kapag bukas niya sini, naghatag ini sang padayon niya. Nga pagsalig sa Dios, pagdepende sa Ginoo, pagtugyan sa gahom, kag sang kabubuton sa Ginoo. Amo ni kanami, kung utulokon sa kay Job. Amo ni ang kanami sa kay Job. When he opened his mouth, nagsapon naton that he praised God. When trials come, when difficulties come, when you open your mouth, ano nagagawa dira sa imo? Ayhan pagdayaw sa Ginoo or ayhan panghayhay? Ay, nano man eh. Amo naman nilanan. Di ba lang? And many of us, kalabanan, nag-aabot sa aton, puro lang reklamo sa Dios. When Job opened his mouth, he worshiped God, he praised God. Secondly, when we are traveling through the valley, like Job, ara siya nagapadayon sa pagpalakaton, pagabuhi sa grabe kabudlay nga pagabuhi. It would do us well to remember sa pila ka mga kamaturan that are easily
forgotten by us Baptist. Quote unquote, Baptist. And we are so proud with ourselves. Masiling, Baptist ko. Ano kung Baptist ka? Di ba? Ano kung Baptist kita? We have that few nga mga kamaturan nga lipatan naton as Christians, as Baptist, quote unquote. And allow me to refresh your mind, siningaga, sa sining mga kamaturan. Number 1, God's ways are not our ways. So we will never figure Him out. Isaiah chapter 55 verse 8 and 9, tulo kay mga Bible. Ang aton mga pamaagi, hindi iya pamaagi sa Dios. Because sometimes on our own, sa aton lang ako gilingon pang inyuha, sa aton gilingon pang unahuna, abi naton okay na. Like Jonah, nagito na nato sa simana sa aton nga broadcast sa radyo. Kangay kay Jonah, nga abi niya kung okay na ang tanan nga gusto niya, but no. God's ways are not our ways. So we will never figure Him out. Isaiah chapter 55 verse 8 and 9, hindi iya ang pareho sa aton ang pamaagi sa Dios. Ang ato niya gusto, hindi ta mag-agi sa kabudlayan. But God, kung gusto niya nga gamiton ikaw, kung gusto niya nga manginami ka nga galamiton, ipaagi niya ka sa madamo nga mga trials. And if you can survive, and if you will respond positively, then God will use you sa maayo nga paggamit. Hindi ka mangin galamiton sa Ginoo kung hindi ka mag-agi sa madamo nga mga pagtilaw. Hindi ka pwede magamit sa Ginoo kung hindi ka mag-agi sa madamo nga trials in life. Yes. Ang madamo ay nagamit sa Dios, ang matawhan ng paggamit sa Ginoo, amo ni silang matawhan nagatubang sa madamo nga mga trials in life. Abraham, before he declared a father of faith, ano ginimo kay Abraham? Damo sang trials nagagyan si Abraham. To the extent that he said sa Abraham, Abraham, go and offer your son, your only son Isaac, ihatag mo sa akon. When he used David, and before he declared that David a man after his own heart, David atubang man sa madamo nga mga kabudlayan. Paul, before si Pablo gingamit sa Ginoo, si Paul nag-atubang man sa madamo nga mga pagtilaw. Nga sa una sa panglagas sa mga Christians, sang siya nagkristohanon, siya naman inalagas kag tuyo patson sa pareho niya nga mga Hudyo. When God give us trials, when God give us difficulties, hardships in life, mean to say, God has a plan for you. Gamiton ka sa Ginoo. That's why tulo ka kamaturan, God's ways are not our ways, so we will never figure Him out. In Isaiah chapter 55 verse 8 and verse 9. And number 2, we can produce nothing through self-effort, so we must trust Him for everything. We can produce nothing through self-effort, so we must trust Him for everything. John chapter 15 verse 5, apart from God, we can do nothing. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Dalawa bilang kamaturan sa pulo sa Dios. We can produce nothing through our self-effort. Sa aton langit pagkuling ng pagpaninguha, sa aton gugulingon nga pangingasog, wala ka sa may mahimo abyan. Biskan mag-ano man ta, biskan ano pa si mo kasagad, you are talented, ikaw maalam, tama ka taas mo IQ, bisan imo lang gugulingon, wala ka sa mahimo apart from God. That is very clear from the Word of God. John 15 verse 5, Matthew chapter 6 verse 33. That doesn't mean that we are to sit down. Hindi po silingon, mapungko na lang ta, kaweta sa himuon. Because God will provide. Because God will do something for me. It doesn't mean nga mapungko lang ta, kag wala ka sa himuon. No. Hindi na po silingon. Nga magpungko lang ka magulat, okay, God will provide, and all these things shall be added. Okay, bahala ng Ginoo sa ni, mapungko lang ko di, matulog lang ko di, wala ko sa himon. Hindi. Hindi na po silingon. But does mean that we are to seek the Lord's will, then actively pursue it.
Pursue it. We are to seek the Lord's will and actively pursue it until the Lord give us something else to do. Mangining nga sugid kita ya. Remember sa ngambas ang pulong si Ginoo in the book of Proverbs. Kung tulokon tambal niya kay nambal ni Solomon, ang matamad nga tawo wala ginapakaon. Ang matamad nga tawo hindi dapat pakaunon. Iklaro na sa ngambal ni Solomon. Buslingon, wala ka mahimo sa tugalingon, but di buslingon mapungko lang ka dira, kitagaan ka sa Ginoo, hindi. Kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin magpangabudlay. Kailangan natin magmapisan. Pursue it until the Lord give us something else to do. And then number 3, we can accomplish nothing through worry. Kung magsigil lang da palibog, magsigil lang da palibog, pungko ka da magpanampuay, pungko ka da ka magkusamod, nga hindi ka na maghihom, pungko ka lang da ka magsigi ka lang sa palibog, sige ng lanon mo, we can produce nothing through self-effort, so we must trust Him for everything. We can accomplish nothing through worry. Wala ka sa mimo pagis pagpalibog mo. Philippians chapter 4, verse 6 and verse 7. Tulo ka balang kamaturan gikan sa pulo sa Dios. Ang mga kamaturan gikan sa pulo sa Ginoo in Mark sa sinagabahin, bisan pa ano pa pinunga mo, wala sa may matabo, wala sa may mahimo sa imo pagpalibog. Hambal gani ni Kristo Jesus in the book of Matthew, sa imo bala pagpalibog, makadugang na a cubit of your life. Kung mapalibog ka, madugangan bala na ang imo kabuhi? May extend bala mo kabuhi? Hindi. Kisang pagabot sa mga problema, grabe nga aton nga worry. Grabe nga aton nga pagpalibog, nga wala man kasi may mo, palibog lang ka nga palibog. Lay man nga palibog ka, kagagiho ka, nga may mangita, agis ang paagi, and paagis pagbulig ba siguro siya, Lord, tagay ko sang kaalam, may problema ko, gusto ko Lord, masolbar problema ngayon, bulig ko Ginoo, giyahay ko Ginoo, diin ko makadto. Then manhimo ka, kagiho ka. Hindi ka magpalibog ka lang, ka magpungko, ka magsigi ka. Dudugan lang ka panghakoy. Ay, gamulan na ba pirming nga wala ka na sa mimo, amo lang ara ang batay mo sa imo kugulingon. Wala ka sa mimo accomplish, wala ka sa mimo sa na. But rather, sa ligi bilang Dios. So often when we big trouble, may arata sa mga problema nga dlagko, may problema nga mga dlagko, mga pagtilaw madlagko by worrying about things, we simply cannot change. We simply cannot change. Hindi mo na maliwat ang problema. Hindi mo na masolve ang problema pagis pagpalibog nimo. Ano timuon? Sa ligyang Dios. Trust is the only option we have. It is the only option that will work para sa Ginoo. Sa ligay siya bala. Number 4, nga kabaturan ni masapan naton as agbaghata sa aton sa pag-refresh sa tono na every trial, no matter how bad it is a good thing for you. Every trial, no matter how bad it is good. O maayo na para sa aton tanan. Romans chapter 8 verse 28 and 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Romans chapter 4 verse 18. God is merely molding you in His image through trials, difficulties, problems in life. Dira na ka ginaliwat sa Ginoo aton attitude, aton behavior, aton pagpangalagad siya, aton kabuhi. Dira na ka nagnami ang aton mga buhi sa madamo nga mga problema yatubang naton. There was a preacher one day, nasunog ang iyang balay, nasunog ang asawa, nasunog ang mga bataan, and he was so discouraged. Naglagaw siya sa ilang village, depressed and defeated. He was trying to understand God's purpose. Why? Nga nasunog ang iyang panimalay, nasunog iyang balay, nga nasunog ang iyang asawa, iyang mga kabataan. Grabe ang iyang blatsagon. Isa ka tion, nagsulod siya sa isa ka construction. Nakita niya ang isa ka tao nga nagakorte sang bato.
And he asked, nga ginahimo mo ni? Anong imo paghimuon? Di mo ni pagagamiton. Grabe gina ang pagkurti mo sang bato. No, ginakating yang bato. Then siling sa mga panday siya, Sir, nakita mo na ang babaw sa nga katedral, sa nga church. May gamay nga buho. Kanakita niyang buho nga tama kagamay, kag tama kag grabe ang itsura, kabudlay niya describe. Then grabe bang pagabudlay sa mga panday sapagkat sang bato nga ibutang sa buho sa babaw sang church. Hindi understand sa ginimo sang panday. Nagabot si panahon na kung paano man ginhimo si Ginoo sa buhay niya. Ang tanan nga kabudlayan agud ibutang siya sa sitwasyon nga pun-an niya ang problema sulod sa simbahan na ginapangalagaran niya. But you know what? Hindi na hapos. Hindi na instant. In the preacher, we realize that this is what God was doing sa iya kaulingon na kabuhi. Nagpauli siya, nagkato simbahan, nagpangamuyo, and renewed sa iyang commitment sa Ginoo, renewed sa pagsalig sa Ginoo, kanagbalik sa ministry, kanagpangalagad luwa sa Dios. Pero nag-agi siya na sa madamo-damo ng mga pagtilaw. Utod, sa aton nga darkest night, sa aton nga darkest part sa ito kabuhi, God is working out His plan for your life. Wala ka ginpabayaan sa Dios. God is there, kagtudloan niya ikaw kung anong imo pagaymuon sa sinang tion nga yara ka sa makabudlayan. As what Ralph Waldo Emerson said, when it is dark enough, men can see the stars. Kung tumanagid ka dulom, makita naton ang mga bituon. If it takes you walking through a deep dark valley for you to grow in the Lord, then in the long run, it will be worth all the pain, all the suffering, kaginhatag sa Ginoo sa imo. Tapos sina gamiton ka sa Dios. Tapos sina tagaan niya ka sang nami nga kabuhi. Wala ta balo kung ano ang plano sa Ginoo sa mga kabuhi. I don't know kung ano ang imatubang ang mga kabudlayan sa ingaga. Wala ko balo kung ano ang imo ginatubang ang mga pagtilaw sa imo kabuhi. But listen, in our darkest night, God still working His plan for your life. Wala kang ipabayaan sa Diyos. Wala pa natapos ang plano sa Ginoo para sa ato tanan. Still, God is working His plan for us. Ikatatlo, you can depend on God. He will never fail you nor forsake you. There must be a dependence upon God. And you can depend on God. He will never fail you nor forsake you. Hebrews chapter 13 verse 5. Hindi ka pagpabayaan sa Diyos. He will come broth for you. And madamo sa aton, mga Kristohanon, many of us Christians, many Baptists live by this motto. Sa sining nga motto. Ano aton nga motto as Christians? Why trust when you can worry? Why trust when you can worry? Yet the Bible teaches us a far different. The Bible asked, why worry when you can trust? Nga magpalibog kita, nga pwede man takasalig sa Diyos. Nga magpalibog ka, nga pwede mo man lang saligan ng Ginoo. You know what? Kung tutuod gini mo, nga ginabaton, ang inang imong sitwasyon sa mga kabuhi, regardless kung ano mo nakabudlay, regardless kung ano mo nakasakit, you are able to smile sa madamo nga matao. Kapon ay witness kung paano ang Ginoo magbulig isa sa amon abyan sa paglubong namon kapon. Gabi ang experience siya sang lubong. Before nagabot sa patio wala pa ulan, pabot sa patio nagsugod na hina yung ulan. Sa ginplasta na ang lungon ni Sir Daki sa tubangan sa patio, bira-bira ng ulan.
Hasta ginsulod siya. Grabing ulan. Pagkatapos na plaster sa sulod, siya pansyon, untat ang ulan. Kung grabe ba? Oh, grabe nga trials nga nag-abot. But, si Nini, grabe kaisog ang iyang wife. Kita namon siya guya ang kaisog. Never kong nga nakitaan siya halin sa pagkatabo hasta kagapon sa gilubong iyang husband. Nga masapon masuguya niya nga grabing paglaom niya. Paglaom nga makita-anay sila sang husband niya in heaven. Liko grabe bis isog ba? Di ko balo kung takon nga part kung pwede ko mahimo ang nahimo niya. She smile, she able siya nga magstorya sa mga tawo nga grabe ka nami. Kung isog lang gini. Then sila ko grabe lang gid ang iya nga pagtuo sa Ginoo. Bisan sa muna nga problema nagabot. You know what? Why worry? Why worry? Nga magsagit na palibog kung pwede man lang kakasalig sa Diyos. That's why sa mga kabataan, may kanta ta sa Sunday School, why worry when you can pray? Don't be like a doubting Thomas, and respectfully on His promise. Why worry when you can pray? Sometimes, when trials come, when difficulties come, ang aton dayon mo is to worry. Pastor, ano lang mo namon sini? Ma'am, ano mo namon sini? Utod, ano lang ta si time? Ano lang ta sini? Manaw. Humanly speaking, gabot ka na sa aton. Normal na. Gabot na sa aton. But look to God. Look to God. Tapuson tang aton talaga nun. Run the race with patience. Run the race with courage. Run the race with the strength of God. Namin ito sa kanta sang choir kagina. As you run the race, dapat amuning aton nga pinsaron ang kayo sa Dios. There must be a devotion to God. There must be a dependence upon God. And lastly, number 3, then I will close sa ito pagtuon diri sa Job chapter 1. There must be a diligence before God. Yara ang kapisa naton sa paglaga sa Ginoo sa tion nga yara kita sa mga kabudlayan. Tuod na. Sa tion sa mga problema, nagapisa tapos paglaga sa Ginoo or nagaluya tas paglaga sa Ginoo. O, sino nagapisa sa paglaga sa Ginoo sa time sa problem? Use the right foot. O, right hand. O, sino nagakalipay sa pagpaglaga sa Ginoo in times of trials? In times of difficulties? Sino nagkanta sang worthy worship sa nagatubang kas kabudlayan? You are able to sing, worthy of worship. Lord, tako sa gyapon pagkasimbahon. Sino nagdayaw sa Ginoo in times of trials? It's hard for us to do. But listen, there must be a diligence before God. While it is true that men are not grabe sa aton ang inikabuhi, inita sarang nga magkalipay sa sa mga problema. But notice, in Job chapter 2 verse 8, in your Bibles, Job chapter 2 verse 8, Job sitting in the ash, nagpungko siya dito sa mga abo. So, napahil ng mga abo, kag tanan ito nga mga pilas, at ito tanan sa abo, imagine na bala, kung may pilas ka, kabutangan mo abo, hello, taririat ka na yan kasakit. O, di ba ha? O, tistingin nyo bala, kahapdi siya na. So, may pilas na kagamay-gamay lang, kapos sa bala niya karon, butangin nyo abo. Nanto daw di ka magtaririat sa kasakit siya na. Kay grabe kapdi. Si Job, damo-damo siya sa mga hubag, nagpungko siya sa mga abo. Grabe to kapdi. Listen to this. Ari si Job, grabe mga sakit niya, scraping his sores with a piece of broken pottery. Ginapang pusa niya ang iyang mga hubag, pagi sa mga buka-buka tong mga makita tugurong mga buka-buka tong pangbuka. Ugugug ang mga grabe gurog si jacket, no? Hilo lang, tapos ni mamahaw ta. Grabe nga mga problema nga tubang ni Job. Grabe nga sakit tubang ni Job. But listen, tanawa si Job. Job, wala nagabot siya.
nga magpamasol sa Dios, wala na abot siya nga magreklamo sa Dios. He can't do much. But even in his valley, he's doing all that he can. Ginimo niya ang sara nga mahimo niya. In 1 Corinthians chapter 15, lubat, may lang kami mga extra kita diri nga gamit paglubat, chunk. In 1 Corinthians chapter 15 verse 58, tulo ka bilang polo sa Dios. Utod kay ni gugma. When trials come, when problems come, never allow your problems and trials to cause you to quit on God. Never. Never allow problems, your trials, to cause you to quit on God. Hindi pagtuguti imong problema. Hindi pagtuguti imong mga pagtilaw. Hindi pagtuguti ang madamo mga budlayan nga may kabangdanan sa imo nga magbiya ka sa paglaga sa Dios. Di ba? Sama-sami amo nang naglatabo sa aton mo. Pag may problema na, pag dagko na mapagtilaw, utod, ano ikaw? Marelax lang ko, anay, kaya daw grabe ka problema sa amo subong. Do you think ma-solve ang problema pa mag-relax ka magbiya ka sa paglaga sa Dios? Hindi. Nagdugang pagigani problema mo, kaya nagpalayo ka sa Ginoo. Nagdugang pagigani pagtilaw mo, kaya nagbiya ka sa Dios. Now, when trials come, never allow your problems, never allow your trials to cause you to quit on God. Ano mo na ton? Be diligent. Be diligent in your walk with the Lord, and He will surely bless and use you for His glory. Amo ni utod importante. Be diligent in your walk with the Lord, and He will surely bless and use you for His glory. Himuabla utod nga mangin mapisan ka, mangin matutom ka, kay sina nga tanan ang Ginoo maghatag sa imo sa dako nga blessing kagamiton ka para sa kamayaan sa Dios. Madamo sa aton nga mga businessmen nga nag-give up karon damo sa mga nasira nga establishmento sa kabangkalan bisan di nga magadto sa mga damo sa mga nagsira tungod sa pandemic. And many of our businessmen or salesmen gatubang sila sa mga kabudlayan, gatubang sa madlagko ang mga pagpagtilaw, but never stop. Wala maguntat hasta nga nakabawi sila, hasta nakabalik sila kimtangan sa karon. Hasta nakatibawa sa liwat. Now, kamusta kaya? Kamusta ito pagabuhi sa Ginoo? Kamusta ito pagpangalaga sa Ginoo? How is your own doing? Kamusta ka? As Christians, ano ito ginihimo? As believers, ano ito ginihimo? Sometimes we are afraid kung anong matabo sa aton. We are afraid what will happen next. Hindi na bala pagpaligbi ang wala pa. Hindi na bala pagpalibugi ang palabuton pa. Tulo ka bala ang subong. Kung paano ka mamapisan sa pagpangalaga sa Ginoo. Kung paano ka matutom sa pagpangalaga sa Ginoo. And notice that Job, gingamit niya ang piece of broken pottery to scrape himself. He used it. Ginpang pusa niya ang iyang mga hubag, gamit niya ang mga buka-buka nga mga platera. Buka dito tanan-tanan nga mga ano nito, ni aton butan bulag ni Blo. Broken pottery. Amo nang ipanggamit to scrape. Guro pag scrape tagasak lang guro no. Ang mga hubag tagasak lang bala. Well, grabe na kasakit. Hindi na namin testingin niyo bala. Punggod lang gani nga tuduson mo, kasakit gani, hubag pa. Did you imagine? Nagamba sa ato sang tuman nga problema. And contain this image is a very great blessing from the Lord. The lesson is this. Arang lesson gikan sa pagantos ni Job. Those who have been broken can be used by the Lord to help others who are being broken. Those who have been broken can be used by the Lord to help others who are being broken. Kagi ka problema, kagi ka sa nga mapagtilaw, gamiton ka sa Ginoo sa mga tawo
nag-experience man sang subong nga problema. Ang bagay nila, experience is the best teacher. Kung nakagi ka nga ginbrikan si mo boyfriend, ka nagbulagay ka mo, pwede ka manginaming advisor sa pareho mo ngayong people. Anong gimo mo sa nagbrikay ka mo? Asa nagbalikay ka mo? Oh, Miss Angel, no? Kung di mo tulungan, grabe na nga experience mo. Kung paano ka maghambas na your fellow youth, your fellow nga mga young people, paano mo na-experience ng bagay? Sa nagbreak kami, amo ginimo ko. Sa nagbreak kami, amo nito tanan. Sa relationship lang na yan. How about in broken families? How about family problem? How about relational crisis? Gamiton ka sa Ginoo as mother, as father. Paano ipatubo mga bataan mo? Paano mo sa ipadagko? Sa nag-share si Ma'am Beulah sa aton nga story sa FB. Young people, kita dumit siwara nyo sa gagmay pa ka mo. That was 9 years ago. Hindi ko na makilala si Kaisi. Hindi ko na makilala si Angel. Amo to siwara nyo gali? Kamu to gali? Abi ko, sino to? Do you remember? Ano ang imo kaimtangan sang una? Ano yung tangan mo subong gamiton ka sang Diyos? As parents, paano ipadlago mga kabataan mo? Then, ang mga young parents, makadto sa imo, nung, paano mo disiplina mga bata mo, nga sa mo, kanami sila relasyon. Nga grabe gyapon lang nga closeness, nga magulutod. Nga magulutod ni, grabe gyapon kanami sila, hirupay gyapon sila. Nga wala ni gyapon sila nagguba ila relasyon. Paano mo naging mintinar ila relasyon? Di ba la? Pila na ka mo katuig subong nag-asawahay. Kita mga bataon pa lang. Magkutunta sila tay Fred. Kaya man sila mga mas magulang sa aton. Anong sekreto sa matamis ng relasyon? Anong sekreto papatubo sa mga kabataan? Young parents, go to the old ones and ask. Because need na to na ang himuon ng bagay nini. Gamiton ko si Ginoo for others, to help others who are being broken. When you have been through that valley, you know how to help others who are coming along behind you. Kabalo ka kung paano ka gamiton sa Diyos. Ako as a young pastor, ang ginistorya na ako ng mga tigula ng mga pastor. Pastor, paano ka nag-stay simbahan for 40 years? Wala ka naghalin simbahan for 40 years. Anong sekreto? Daw-daw sa hambal. Pastor Parcon, 41 years na sa Grace Baptist Church. Pastor Gudo, 40 years sa Binulig Fellowship Baptist Church. Wala na untat sa 40 years. Anong sekreto nga nagtiner ka mo? Asayang pastor, amo na akong ganimo. Subong gasugod pa lang sa broadcast ministry, akong permit pamangkot, ang mga tigulang ng mga broadcasters. Pastor Itabag, Pastor Paprasakar, Ma'am Bailes, and Pastor Biles, ang mga retirees nga mga broadcasters. Why? We need to ask them. Nga nagstay ka mo sa broadcast ministry, ano ginimo nyo? As Christians, ano aton mga palamutanon, you are now, tatubang ka sa problema, God will use you. Gamiton ka sa Ginoo, abyan. Remember, when you are in the valley to learn all the lessons which God wants to teach you, then when you come out the valley, you will help. You are able to help si ibang tao. Pwede ka buligon ka sa Ginoo, gamiton ka sa Ginoo nga magagamit ni ikaw sa pagbulig, pagpayamamtang sa mga tao nga yara man sa madlagko nga mga problema sila kabuhi. Remember for that. Tudumon naton mga utod kanigugma ang kanami sang Dios. Tudumon naton ang katahom sang gugma sang Dios. Remember, when you are in the valley to learn all the lessons which God wants to teach you, then you come out sa Snanga Valley and you're able to help others. Sarang ka nga makabulig sa iban nga matao. Don't give up. Don't worry. Just trust in the Lord. Keep on trusting God. Keep on believing God.
sa imo nga mga tagtagsa ka mga problema. Thank you for worshiping with us sa ginadlaw, magapangamuyo kita. Langit noon kag bala namon nga Amay, salamat sang dako nimo gugma sa amon. Salamat sa imo kaayo sa mga tagsa ka mga buhi. Salamat sa mga problema nga imo ginpadala sa amon. Salamat sa mga pagtilaw nga sa din Ginoo nakita namon ang imo gid nga kaayo sa mga tagsa ka mga buhi Amay. And Father, I pray buligi kami. Pagamuya kami Ginoo sinadlaw. Sa tuba kami sa padayon nga mga trials in life, we ask, Other Father, sa imo gid nga pagbulig sa amon tanan. Patawara kami Ginoo kung isa nga nag-abot sa amon ang una-una to give up from the trials that we have. But Lord, thank you for the life of Job nga nag-encourage someone, nag-challenge someone sa sige nga tinion. Amon pangamoy Ginoo gamita kami nga mangin isa ka nami nga galamiton si imo nga palang budlayan pagi sa mga problema ginatag nimo sa amon tatagsa ka makabuyamay. Sa pasamo tagsa Ginoo mabdanan sa tagsa ka mga panimalay sa amon mga listeners di Ginoo sa 96.5 FM sa mga viewers namon di sa Pilipinas kasama mga FW still praying Father God di ka magino magbukas sila mga tipusoon sa mga problema na tubang lakaron. Ginoo salamat gid sini. Because we know Father God after sini Ginoo gamiton mo kami si mo kadayawan kag si mo kimayaan namay. Ginapangay namin Ginoo si mo natugyan sa ngalan sa manluwas sa Kristo Jesus. Amen. Salamat gid kag wato pa bito mga deacon sa pag-gather sa tithes and offerings with a special number. Kag si Angelo, liutan na isa ka mic. Kay kinahanglan lang isa ka mic. No lubat no aton nga microphone. Pagyaton Brother Riconalia, no sa pag-pray, para sa aton nga tithes and offerings and special music, igarinder sa aton nga quartet.
How can I fear? Jesus is He ever watches over me. Worries all cease, He gives me peace. How can I fear with Jesus? Jesus is King, He controls everything. He is with me each night and each day. I trust my soul to the Savior's control. He drives all fear away. How can I fear? Jesus is He ever watches over me. Worries all cease, He gives me peace. How can I fear with Jesus? How can I fear with Jesus? Ginapabitan na sa pagtindog palihog. Katato ng doxology. Sing. Praise God from langit noon kagabla namon gamay. Salamat sang mensahe sang bahanon nga amon gin pamatian bangwid lang. Salamat Ginoo sang imong provision sa imong sustaining grace kaga padayon Ginoo nimo nga paghatagid sa kusog sa lagsan nimo kamakanakan. Salamat Ginoo sa ning bugay. Ikaw amay ang magpakamayo. Balik Ginoo sa pagpakamayo sa lagsan nimo ka mga kanakan Ginoo kaga bisan pa amon pangamuyo. Tudloy kami nga gamiton namon sa pagdayaw kag paghimaya sa imamay. Amon ni ginapamoy Ginoo. Natugan namon kay Kristo Jesus sa maluluwas. Amen. Weling ko dito palihog. Sa aton nga mga announcement, no, sige nga gan. Number 1, ang aton nga prayer meeting every Wednesday afternoon at 4:30. Sa aton nga prayer meeting, and I invite you all to join with us sa aton nga pagsimba sa Ginoo kag pagpangamuyo sang tingob diri sa simbahan. And then number 2, ang aton nga cottage prayer meeting last Thursday dito ita sa Panimalay Gallego, sila man ang upi. Kag this coming Thursday sila ita ni Windy Panimalay Galon para sa aton nga cottage prayer meeting. Madayon na giniwin sa Wednesday. Dito sa ilan ni Windy aton nga prayer meeting. And aton nga practice choir sa Sabado 4:30 aton nga pamuyuan ang aton mga choir, ang aton mga youth, and then sa Jof nga nagatudlo sa choir. Kag next naton nga announcement. Okay, madamo yun nga salamat sa aton mga decorators sa sigid nga adlaw sa aton mga duha ka panimalay, family Pupiuco and family Carias. Thank you so much sa inyo pagpatahom sa aton nga stage sa sigid nga. Next Sunday, ang aton nga decorators Bantilan family, Buasa and Gacho family. Naman nga ang aton nga mga decorators sa next Sunday. Sa aton nga prayan aton tanan nga mga schedules. And ang aton nga radio ministry still praying. Kay naguba ang aton nga bago nga mixer tungod sa power interruption
gulpi siga, gulpi patay, o pilagin ka bises, hindi kasarang no, nga aton nga gamit kay siling sang isa ka technician kanila mo na pastor sang power on delay. Power on delay ang bili niya gali 840 ang isa lang ka sakit. Kanila naton duwa ka sakit kag bili niya sobra 1,000. Liko silang pangayuon ta na sa Ginoo. Ang ina nga gamit. Power on delay. May 3 to 5 ano pa siya? 3 to 5 seconds. No, pag ginagamit na kalabanan sa refrigerator. No, ang power on delay. Then gi-require kita sang technician nga butangan kagamitan naton sa power on delay para nga hindi maguba ang aton mga gamit. Sa radyo especially. Okay nga aton nga radio ministry, dako ang aton nga dako ang aton nga problema pa magkalaguba na. No, 3 ka computer arada naga-andar na para sa aton nga broadcast ministry, then aton nga mixer kanang ginaton sila proteksyonan. So please pray, God will provide no para sa nga gamit ang power on delay. And buwas sa aga wala kita morning greetings. Okay, mahalin ko di buwas siguro mga 5 no kinahanglan mga alas 6 makalakad na kami ni Pastor Alon Sagay pa magbaliyo no makumpanyar kami buwas dito kay Pastor Angelito Sorbito sa Magbaliyo Fellowship Baptist Church. So kinahanglan mo magbiyahe early kaya ang lubong ni Pastor Sorbito alas 8. No, kailangan namon mag-travel early. So please pray sa aton nga radio ministries and ang aton nga microphone, ining aton nga mic, salamat sa ning bagong nga microphone nga ginhatag diri simbahan from Gaurana family. Salamat sa Gaurana family nga naghatag sa nga mic nga aton nga magamit diri sa church. Niya simbahan gina nga microphone. Kaya ngini nga aton ginagamit nga mga mic ang yan isa nga aton nga radio nga mga mic. So hindi niya sang church. So mo niya aton nga ginagamit diri. So please pray no for sa aton nga radio ministries and more souls no nga makaangkon sang kaluwasan, blessings no gikan sa aton nga radio ministry and more souls i-prepare sa Ginoo no especially sa aton nga mga programs. And thank you sa aton mga host kagapon, thank you Gitchen. Si Chinchin, salamat Gitchen sa pagkanta hapon adto ta sa langit and kung may time ta sa Domingo Chin, pakantahon ta kaliwat Chin okay, subong wala ta sang time. Pakantahon ta kaliwat, kay gusto makita ka nagakanta nga araw vlog lang tao Chin. Okay, kagapon, ito sinubaan, nagumpanyar. Pero ga-monitor ko sila nga program kahapon. Thank you Gate, si Angelo, aton nga operator. Pwede na bayaan ang radyo, basta si Angelo. And salamat sa aton mga host. Bible Story Hour, kag sa aton nga New Gin. Wala si Kirin kapon, lain iyang pamatsyag nag-message si Ma'am Faye nga hindi mayo iyang pamatsyag hapon. But praying siyang total recovery and maybe next Saturday ara na si Kirin. Challenge ni sa mga tagabataan naton nung offers ilang special music. Kung kaya ni Chinchin, amo pa lang edad, kaya magkanta, kaya nyo man magkanta, di ba? Okay, no? Kaya na kitlin niya magkanta, no? So, thank you, Gate, sa aton mga host and sa aton nga mga operator. Salamat, Gate, sa aton nga Radio Broadcast Ministry. And the next, na aton nga announcement, ang aton nga Mission Pamplona, paminaton, Pastor Mata, Role Mata, and Ma'am Mata, Annabel. And ang aton nga support sa Pamplona, kay lawig-lawig na nga wala ta kapadala sa aton nga support. And praying, sa ini nga semana makapadala ta sa atong support sa Pamplona. Please pray and support financially kay kinahanglan gina sa aton nga missionary. Why? Kagi ko missionary mo. Kagi ko missionary for 2 years kag hindi nami ang ako nispensyahan when it comes sa financial support. Hindi po sila untat ko missionary kaya di ko kaya ang financial support. Kaya ko mag-untat kaya ko magsige sa mission work. Pero ang di ko makaya ang maglantaw sa mga churches nga nag-problema sila sa support sila missionaries. That's why kung ano ako nabatsagan sa ako nag-missionary, I know, batsagan na ni Pastor Mata.
naton missionary sa Pamplona. Kaya duwa ka organisasyon na ginatubang niya nga nag-support siya. Negros Oriental Pastors and Workers and Negros Occidental District 3 Pastors and Workers. So budlay mag-missionary ka nga amo na ang agency, duwa ka agency. O mas may pa mag-missionary ka ang isa lang imo agency. No, pero kung magduwa imo agency budlay. So I pray, offer naton Mission Pamplona, no, send your support sa ton missionaries. Ang imo piso, pag may kalag nga madala sa kaluwasan, dako na nga bugay para sa Ginoo sa aton nga mission work. So please send your support no sa aton nga Mission Pamplona. Thank you, Gid. And wala na, galungon naton nga Pretor, wala na. Okay. Salamat gid sa tanan. Welcome sa aton tanan sa Inadlaw. And ato lang nga dumdumon palihog ang aton padayon nga pagpangamuyo. God's provision sa aton nga broadcast ministry, God's provision sa aton nga building and sa aton nga Sunday school building, God's provision also nga mahimun-an ang aton nga lanon financially nga makatap kita dira. O wala na sa bintana ang diri sa likod sa aton health center kay dira tama ang ilang nga likod ato na dayon nga likod. O so ang guwas na isa lang na ka building ang matabo. So itap ta dira ang building naton o sa aton nga Sunday school building. Irikta tada sugpon sa iyasang health center. O para nga ang compound naton diri hindi siya balalaw ay tanawon nga damo putag-pugtak nga building. O para nga aton nga compound sa church isa lang kapag construct no sa mga building naton dira. So please pray o nga muna sa Ginoo tong nang lanon and pray also nga mahuman na ang aton dira nga health center o kay ang mga panday dira aton nga pangamuyuan man sa tanan. Thank you so much. Welcome everyone. Don't forget to wear your face mask every time you go out. Wear your face mask. Oh, kay totoo lang gid. Natak-ana na ang aton nga gobyerno mag-remind ka mag-post sa social media sa mga positive. Pero sa Bacolod, Subong, gutok ang mga hospital sa COVID-19. Hapon, tiyo sa amon abyan no sa inubaan napatay sa COVID-19 sa Bacolod. Ang tiyo ni Sergio Castillo napatay sa COVID sa Bacolod. So please pray. Observe, naton gyapon social distancing. Nalipat mo si X, tupad ninyo. O, kita ko, may nagpungko na kay X. Don't forget, si X, hindi po papungkuan. Kay X muna siya eh. So don't forget kay X. Okay? Observe gyapon naton, social distancing. Wear your face mask every time you go. Wear your face mask. Kaya importante gina kayo para sa aton tanan. O para na sa aton nga tanan nga protection sa aton tanan. May social distancing ganis pizza kag sikot siyo. So observe naton ang social. Thank you so much and at that time sa aton nga leader no sa aton nga closing hymn. Okay, for our closing hymn, Love Lifted Me. Ready, sing. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me,
me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Salamat Ginoo si mga gugma sa amon. Salamat gid si mga dako nga katutom sa amon tagtag sa kamakabuhi. And Father, we pray, ikaw gid ang magaupod sa amon sing adlaw. Ikaw Ginoo ang magatipig sa tagsa nimo ka mga kanakan. And may your word, Father, padayon magahatag gid sa pagpanomdom sa amon, especially nowadays nga tubang kami sa mga kabudlayan at tubang kami sa mga madamo nga mga pagtilaw sa mutag sa kamakabuhi. Father, we pray, ikaw gid magabulig sa amon tanan. Di sa amon sa Pilipinas, kaga subong man sa amon mga OFW, panagay Ginoo nga magpakamay gid sila tanan. Also Father, I pray that you will help us and guide us, O God, in the right path sa pagalagad namon Ginoo sa imo. Bless Ginoo tanan gid sa amon sa adlaw, at tatag sa gid nga po namon karon, this congregation, O God, ikaw gid magatipig sila pagplauli Ginoo, ikaw magauna sila madalanon, kaya kabaypay ikaw gid mag-bless sa tagsa ka mga pamahaw nga pagabito namon sa tagsa ka mga puluyan. Also Father, sa nagin namon nga mga viewers, tanamon nga mga listeners, kundi Father God, nga magapakamayo gid sila tanan. Lord, I pray, upni kami sa amon nga pagpangalagad sa imo liwat sa sinigid nga simana. Kabaypay ikaw gid magapakamayo sa mga tanan Ginoo. Ginabalik namon ang tanan nga kadayawan, ang tanan nga pagampo kapag pasalamat. Kagaron ang gugma sang Dios nga Amay, ang bugay ni Ginoong Hesus, ang pigambi sa Blanging Espiritu, main sa aton, karon kasigyapon. Amen. Moy. Prayer I make on bended knee, this is my earnest plea, more love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. Thank you for worshiping with us. Sige adlaw and may agagid no sa aton nga tanan kag kabay pa ang Ginoo gid magapakamay sa aton sa sige nga adlaw.